Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang magiging bakbakan muli ng Boston Celtics at Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang alam na nga daw ni Coach JJ Redick kung sino ang huling player na bibigyan ng Los Angeles Lakers ng kontrata. Sa pang-apat na beses nga na pagkakataon ngayong season ay magkakaharap na naman nga bukas ng umaga ang dalawa sa best team ng Eastern Conference na Cleveland Cavaliers. And this time nga ay gaganapin naman ito sa loob ng home court ng Celtics na TD Garden. Kung inyo ngang matatandaan, naging dikit nga ang unang tatlong game nila ngayong season kaya expected na magiging mainit rin ang kanilang pang-apat na laro bukas. At bago pa man magsimula ang kanilang bakbakan ay isang NBA analyst na nga ang nagsabi na yamado na nga agad dito ang Boston Celtics dahil bukod sa pagkakaroon nila ng home court ay 2A na rin naman nga nila na natatalo ang Cavs ngayong season. Pero ibang-iba na rin naman nga daw po ngayon ang Cavaliers dahil simula nga nang mag-upgrade sila ng lineup ng nagdaang trade deadline sa pagkuha nila dito kay DeAndre Hunter mula sa Atlanta Hawks ay hindi pa nga sila natatalo ni isamang beses. As of now nga ay meron ng kasalukuyang 8-game winning streak ang Cavaliers. At halos lahat nga ng kanilang mga kalaban ng mga nagdaang linggo ay tinatambakan ng kanilang team. Kaya hindi pa rin naman nga natin alam kung sino ang mananalo sa pagitan ng Cavaliers at Celtics bukas ng umaga. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang alam na nga daw ni Coach JJ Redick kung sino ang huling player na bibigyan ng Los Angeles Lakers ng kontrata. Meron na lamang nga mga katrops, isang araw ang Los Angeles Lakers para gumawa ng move at ayusin ang kanilang official lineup ngayong season dahil sa once nga na pumasok na ang Marso, ang lahat nga ng mga players na papapirmahin nila ay hindi napapayagan ng liga na maglaro sa playoffs. Pero ayon nga sa isang NBA insider, wala na rin naman nga daw pong balak pa ang Lakers na kumuha ng bagong player sa loob ng buyout market bagkus plano na nga daw po ng kanilang front office na pumili either kay Trey Jemison II o kay Jordan Goodwin kung sino sa kanila ang bibigyan nila ng kontrata bago magtapos ang Pebrero. Yes, sa kanilang dalawa na lamang nga pipili ang Lakers kung sino ang bibigyan nila ng regular contract. Alam naman nga po ninyo na hindi na nga nakakasama pa ang two-way players pagsapit ng playoffs at kung gusto man nila na paglaruin ang mga ito sa postseason ay kailangan rin naman nga ng Lakers na magtanggal ng isang player sa lineup. At ang pinakamalapit ng i-wave dito ni Pelinka ay si Cam Reddish na tuluyan na rin namang nawala sa kanilang rotation at pinalitan na dito ni Jordan Goodwin na nagkaroon ng magagandang performance sa mga nakalipas nilang laban sa pag-average niya ng 6 points at 4 rebounds sa kanyang 53.6% shooting. Kaya malaki nga ang tsansa na si Goodwin na ang papirmahin ng Lakers sa mga susunod na araw. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.